Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tila aninong sumulpot sa paggunita na ika-31 anibersaryo ng kamatayan ni dating Senador Ninoy Aquino ang isyu ng pagpapalawig ng termino ng kanyang anak na si Pangulong Noynoy Aquino. Kilala si Ninoy sa paglaban sa diktadura at sa mahabang panunungkulan ng Gremeng Marcos. Kaya ito ngayon ang binabato ng mga grupong tutol sa pagpapalawig ng termino o yung tinatawag na term extension para kay Pinoy. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Maagang dumating sa Manila Memorial Park sa Parañaque ang 4 na kapatid na babae ni Pangulong Aquino para sa paggunita sa 31st death anniversary ng kanilang amang si dating Senador Ninoy Aquino. Nandito rin ang ilang miyembro ng gabinete kabilang si DILG Secretary Mar Rojas. Nang dumating ang Pangulo, sinimula ng misa na pinamunuan ni Father Daniel Tansip, chaplain ng PSG. Sa homily ni Father Tansip, inalala nito ang pagbubuwis daw ng buhay ni dating Senador Ninoy Aquino para sa bayan. Sa palagay daw niya, proud ang dating senador sa kanyang anak na si Pangulong Aquino. Hindi na nga napigil ng pari ang aniyay personal na pananaw niya. Kung ako lang pong masusunod, ako isang ordinaryong pari lang. In this personal note, sana hindi na matapos yung paglilingkod ng ating mahal na Pangulo para tuloy-tuloy pa rin ang magandang nasimulan sa pagtutuwid at pagtatama ng daan. Si Pangulong Aquino hindi sarado sa usapin ng term extension dahil sinabi niyang papakinggan daw niya ang gusto ng taong bayan na kanyang mga boss. Si mismong DILG Secretary Mar Rojas, ang nakalive na presidente ng Liberal Party, ang siyang nagsusulong nito. Pero si Senate President Franklin Drilon, isa sa mga haligi ng LP, tingin niya hindi interesado sa term extension ng Pangulo. Pero suportado raw niya ang panawagan ni Budget Secretary Butch Abad na pagpulungan ito ng Partido Liberal. Para liwanagin na talagang ang sabi nga ng Pangulo, hindi naman siya interesado sa second term, hindi siya interesado doon sa pag-amyenda ng saligang batas during his term. So para matapos na itong usapin ito. Hindi nakakatulong na ang dalawang spokesman ng Pangulo ay tila di pareho ang sinasabi. Siyempre, titingnan kung yung ba ang tinig ng masa, tinig ng kanyang mga boss. Ni minsan ay hindi po sumagi sa kanyang isipan na maghangad o humingi ng terminong karagdagan. Sabi pa ni Drilon, tuloy rin daw ang pagsusulong sa Kongreso ng pag-amyenda sa saligang batas patungkol sa economic provisions. Pero tungkol sa pagbibigay ng ikalawang termino sa Pangulo ng bansa, Pagkakakilala ko, he was averse to any constitutional change during his term. And so, let us leave it at that. habang nagtitipon ng pamilya Aquino, sumugod naman sa kanilang bahay sa Times Street, Quezon City ang may 20 miyembro ng grupong Selda. Nalusutan nila ang mga pulis at nakapag-rally sa tapat ng bahay ng mga Aquino. Makalipas ang ilang minuto, naitaboy sila ng mga pulis. Sa Quezon City rin, nagtipo naman ang ilang militanteng grupo sa Ninoy Aquino Monument. Nagkaroon sila ng programa kung saan animoy isinusumbong nila kay Ninoy ang umano'y maling ginagawa ng kanyang anak na si Pinoy. Kung sakali man, buhay ang ating martir na senador, baka batukan ang kanyang anak. Anak, naliligaw ka ng landas. Baluktot na daan yan, hindi yan ang totoong tuwid na daan. Pagkatapos nito, naglakad sila patungo sa bahay ng pamilya Aquino. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.